Chapter 7. Tatlong araw mula nang mabalitaan niya mula kay Amanda na bumalik na ng bansa si Jenna ay pumayag siyang makipagkita rito. May mga bagong nalaman kasi ang babae tungkol kay Jenna at gusto nitong ikwento nito iyon ng personal sa kanya. Kahit gusto niya pa ring iwasan si Amanda dahil ayaw niyang magtatatanong ito tungkol sa bago niyang lalaki ay napilitan na rin siyang makipagkita rito. Alam niyang napukaw niya ang interes ng babae lalo at nakikita nito ang mga posts niya sa social media na araw-araw na lang ay may bagong alahas na pinagyayabang. Nagkita sila sa isang cafeteria na hindi masyadong dinadayo ng mga tao para makapag-usap sila ng maayos. Agad na nakita niya si Amanda sa isang sulok na busy sa kakasimsim ng shake na in-order nito. Kumaway siya sa babae. Parang luluwa naman ang mga mata nito nang makita siya. Sino ba naman ang hindi? Suot niya ang mamahaling damit ng isang sikat na brand. Kumikinang din ang mga alahas na suot niya. Matamis ang ngiting nilapitan niya ang babae. Wow, mukhang naka-jackpot ka nga sa bago mong boylet ngayon. Dumb ba uli, alam niyang may pasimpleng lay ang pagkakasabi nito noon. Hindi naman siya papaapekto sa pang-ookray nito lalo pa at malayong-malayo sa inaakala nito si Zian. Kung sa ibang sitwasyon lang ay ipapangalandakan niya talaga rito si Zian Escobar, pero syempre hindi pa niya magagawa iyon lalo pa at wala pa naman siyang opisyal na relasyon sa lalaki. Ayaw niyang mapurnada ang mga plano niya dahil sa inggit ni Amanda. Alam niyang isisiwalat nito kay Zian ang lahat kapag nalaman nito kung bakit sunod-sunyeran si Zian sa mga kagustuhan niya ngayon. Kanina ka pa ba? Kumusta naman? Napalitan na ba ang apelyido mo ng Alegria? Siya naman ang nang-aasar dito. Nakita niya ang pagsimangot ni Amanda habang ipinagpatuloy ang pagsimsim ng shake. Umupo na siya sa harap nito saka tinawag ang waiter para umorder. So anong balita tungkol kay Jenna? Bigla ay nag-iba na ang mood niya nang itanong iyon. Atat na siyang marinig ang anumang impormasyon tungkol sa dating kaibigan. Agad din namang nanlaki uli ang mga mata ni Amanda sa excitement tungkol sa ibabalita. I remember you mentioned Glamour Fashion Philippines, right? Tumango siya. Well, Jenna is working there. Agad na dugtong nito. What? Bahagyang lumakas ang boses niya sa nalaman. Yep, nalaman ko ito mula kay Dad. Gabi-gabi kasi silang nagkakausap. So eventually, since you said na your boutique will be working with Glamour Fashion, hindi malabong magtatagpo ang landas ninyo ng best friend mo. Nakakalokong tawa pa ang pinakawala ni Amanda sa huling sinabi nito. Hindi siya nakaimik. Napatulala lang siya sa mukha ng babae. So, nasa iisang kumpanya sina Jenna at Zian ngayon. Nagkita na kaya sila? Alam kaya ni Jenna na si Zian ang lalaking nakasama nito ng gabing iyon? Kung hindi man, may napag-usapan kaya ang dalawa noong gabing iyon na maaari nilang makilala ang isa't isa. Napapalunok pa siya sa sunod-sunod na tanong na iyon ng kanyang isip. Oh, ano na? Nanginginig ka na ba sa takot? Ngayon lang kita nakitang kinakabahan ng ganyan. Hindi maalis-alis ang nakakalokong ngiti ni Amanda. Oh, of course not. Matipid ang ngiting sagot niya. And you know what? Hindi pa siya bumisita man lang ng bahay kahit ilang beses na siyang pinakiusapan ni Dad. Ang sabi, busy sa trabaho dahil kakalipat lang niya sa company dito sa Pilipinas. Duda akong baka kabitiang si Jenna kaya't ayaw pang bumisita muna. Paulit-ulit kasing sinabi ni Dad na siguraduhin niyang kasama niya ang ama ng anak niya kapag dadalaw siya. Biglang may pagdududang dumaan sa isip niya nang marinig iyon. Anong hitsura ng bata? Curious na tanong niya. Well, sabi ni Mom, mestizo raw. Mukhang foreigner ang ama kaso sabi naman ni Jenna ay Pinoy naman. Mas lalo siyang namutla nang mag-flashback sa utak ang gwapong mukha ni Zian. Mestizo na mestizo ang dating nito dahil may lahing Espanyol ang lolo nito ayon na rin sa mga balitang nababasa niya. Anong klaseng foreigner? Like mukhang Spanish or, ewan ko, Chelsea. Pakialam ko ba sa bastardo ni Jenna? Agad na putol ni Amanda sa tanong niya. Natahimik sila saglit nang dumating ang order nila. Marami pa silang napag-usapan ni Amanda pero lutang ang isip niya habang nagkukwento ito. Panay pa rin ang tanong nito tungkol sa bagong lalaki niya pero puro paiwas ang mga sagot niya rito. Hanggang sa makauwi siya ay hindi nawala ang pangamba niyang marahil ay nagkita na sina Zian at Jenna. Malalim na ang gabi nang bigla siyang napabalikwas ng bangon.
Naliligo siya sa sariling pawis kahit malamig ang kwarto dahil sa aircon. Nanaginip siyang pinalayas siya ni Zian ng bahay niya. Nakaabang naman ang mga pulis sa labas habang naririnig niya ang malakas na halakhak ni Jenna. Pati sa pagtulog niya ay hindi siya tinantanan ng pangamba niya na maaaring mabuko siya ni Zian lalo pa at nasa iisang kumpanya lang sila ni Jenna. Kailangan niyang makasiguro kung nakikilala ni Jenna si Zian or kung may hint man lang ito ng pagkakakilanlan ng lalaking nakaulayaw nito ng gabing iyon, 6 na taon na ang nakalipas. Gusto rin niyang makakuha ng impormasyon tungkol sa anak nito. Hindi siya patatahimikin ng hinala niya hanggat hindi niya makumpirma na walang koneksyon si Zian sa anak ni Jenna. Napagpasyahan niyang puntahan si Jenna sa Glamour Fashion sa lalong madaling panahon. Ayaw man niyang makaharap muli ang dating kaibigan ay kailangan niyang gawin iyon para sa ikakatahimik ng loob niya. Gusto niyang kumpirmahin kung ano ang nalalaman nito tungkol sa lalaking umangkin dito. Marami pa siyang dapat tuklasin sa gabing iyon. Gaya na lang kung paanong si Zian ang nasa loob ng kwarto imbes ang beerang lalaking kinuha nila ni Amanda. Napatingin siya sa singsing na suot-suot. Mabilis na tinanggal niya iyon at nagmamadaling itinago sa drawer sa kanilock iyon. Hindi pwedeng makita ni Jenna ang singsing. Baka kasi maalala nito na ibinigay iyon ni Zian pagkatapos ng nangyari sa kanila. Bumalik siya ng higa sa kama saka napatitig sa kisame. Kung bakit naman kasi bumalik pa ang bruha. Hindi na lang ito nanatili kung saan ito naglagi ng 6 na taon. Inis na sabi ng isip niya habang parang nang-aasar na nakikita sa isip ang mukha ni Jenna. Buwisit ka talaga sa buhay ko, Jenna. Gigil na itinakip niya ang unan sa mukha. Desidido na siyang puntahan ito sa Glamour Fashion. Gusto niyang matahimik, at iyon lang ang alam niyang paraan para masolusyonan ang problema. Kung kinakailangang gamitin niyang muli ang iskandalong ginamit nila ni Amanda kay Jenna dati para mapaalis ito ng bansa, ay gagawin niyang muli. Hindi niya binura ang mga larawan nito na siyang binigay ni Amanda sa ama nito. Tinago niya iyon sa loob ng 6 na taon kung sakaling kakailanganin niya muli iyong gamitin laban kay Jenna. At hindi nga siya nagkamali. Nagmamadali ang mga hakbang niya habang papasok ng building ng Glamour Fashion. Muntik na siyang malate dahil alas 7 na siya nagising. Kung hindi pa siguro siya pinuntahan ni Xavier sa kwarto niya ay baka tatanghaliin na nga siya ng gising. Alas 5 ng umaga na kasi siya nakatulog sa kakaisip kung sino ang lalaking ihaharap niya sa ama upang ipakilala bilang daddy ni Xavier. Ilang beses na siyang tinanong nito kung kailan nila dadalawin ito lalo pa at bagot na itong maglalagi sa bahay. Napag-alaman niya kasing pinapahinga muna ito ng doktor ng 1 buwan kaya bawal dito ang magtrabaho muna. Napatingin siya sa relo at lalong binilisan ang paglalakad ng makitang 5 minutes na lang bago mag-alas 9 ng umaga. Hindi siya kumain kagabi at hindi na nakakain ng breakfast kaya't nag-aalburuto na rin ang tiyan niya. Kinuha niya ang hopya sa bag at habang naglalakad papuntang elevator ay inisang lamon lang niya ang may kalakihang piraso ng hopya. Nakita niyang papasara na ang pinto ng elevator kaya't patakbong tinungo niya ito, at agad na iniharang ang katawan bago pa man iyon magsara ng tuluyan. Nanlaki ang mga mata niya nang ang nasa loob ng elevator ay walang iba kundi si Zian na nakatingin din sa kanya. Mabilis na tinakpan niya ang bibig pero alam niyang kitang-kita pa rin ang namumukol niyang mga pisngi dahil sa hopi ang di pa man nanguya. Agad na tumalikod siya sa lalaki nang makapasok ng elevator. Mabilis nang inuya niya ang hopya sa bibig habang takip-takip pa rin ng isang kamay ang bibig. Good morning, Miss Alegria, bati nito habang nasa likod niya. Gustuhin man niyang batiin din ito bilang respeto ay hindi niya magawa dahil sa puno pa ang bibig niya. Lumingon lang siya rito saglit saka yumuko ng bahagya bilang pagbati. Mabilis na tumalikod siyang muli at binilisan na ang pagnguya ng pagkain. Kung sino mang makakakita sa kanya ay may kukumpara siya sa isang kambing habang sunod-sunod ang pagnguya. Mabuti na lang at nakatalikod siya kay Zian biglang nanlaking muli ang mga mata niya at napatigil sa pagnguya ng maalalang salamin pala ang dingding ng elevator pati na ang pinto nito. Nagtama ang mga mata nila ni Zian sa salamin na pinto ng elevator kahit nakatalikod siya rito. Automatikong kumalat ang init sa pisngi niya hanggang sa buong mukha niya dahil sa kahihiyan. Kahit siya mismo ay kitang-kita ang pamumulan ng buong mukha. Tumikim pa si Zian, at kahit nanatiling formal ang mukha nito ay kitang-kita pa rin niya ang amusement sa mga mata ng lalaki.
Nang marating nila ang 10th floor ay nagmamadaling nauna na siyang lumabas ng elevator. Dumiretso siya agad ng opisina niya para makainom ng tubig. Dama niya na nakasunod ang tingin ni Zion sa kanya at dinig din niya ang mga hakbang nito sa likod niya. Agad na nakahinga siya ng maluwag nang makapasok na ng opisina at maisara iyon. Ilang segundo lang ay nakita rin niyang pumasok si Zion ng opisina nito nang mapatingin siya sa glass wall na nakapagitan sa mga opisina nila. Mabilis na iniiwas niya ang mga mata bago pa man ito mapatingin din sa kanya. Kumuha agad siya ng tubig sa mini ref sa loob ng office at mabilis na inubos ang isang bote ng mineral water. Kakaupo pa lang niya sa upuan ay agad na tumunog ang Avaya phone sa ibabaw ng mesa niya. "Good morning, this is Miss Alegria," agad na pakilala niya. "Miss Alegria, please proceed to room 108. We have a meeting at exactly 9 a.m. Agad na nabosesan niya ang chief designer na si Fanny Arevalo. Isang gay designer ito na nasa early 40s na. Hindi man siya tinatarayan nito ay napaka-civil naman ang pakikitungo nito sa kanya. Base sa obserbasyon niya ay agad na naintindihan niya kung bakit medyo stiff ang pakikitungo nito sa kanya. Malapit ito kay Paula. Hindi nakapagtataka dahil magkasama na ang mga ito mula nang itinayo ang glamour fashion sa Pilipinas, habang siya naman ay bagong sulpat lang. Kinuha niya ang naka-ready ng designs niya bago lumabas ng office. Dumiretso na nga siya sa room 108. Kumatok muna siya ng mahina bago binuksan ang pinto. Natigil sa pag-uusap ang dalawang naabutan niya roon. Nakataas na agad ang kilay ni Paula nang makita siya habang si Fanny naman ay naka-poker face. "Good morning," hindi siya nagpaapekto sa presensya ni Paula. "Take your seat, Miss Alegria," utos ni Fanny. Umupo siya sa bakanteng upuan sa harap ng mga ito. Isang may kahaba ang mesa ang nasa pagitan nila. Nasa kabilang side ng mesa nakaupo ang dalawa na nakaharap sa kanya. "So, ipinatawag ko kayong dalawa rito dahil kayo ang napiling gumawa ng designs na pagpipilian para sa main model ng glamour fashion na darating ng Pilipinas. I believe you both know, Heather Phillips." Panimula ni Fanny. "Of course, Miss Fanny. I've been wanting to meet her personally. Matagal nang nakahanda ang mga designs ko for her, especially the gowns. I'm really confident na mga designs ko ang irerampa ng isang Heather Phillips sa fashion gala featuring her as our main model." Hindi may kakaila ang excitement sa boses ni Paula. "How about you, Miss Alegria?" Bilang sa kanya ni Fanny. "Actually, before they sent me here in the Philippines, they confirmed that my gown designs would be featured during the fashion gala. Miss Phillips already saw some of my designs and, forget it, Miss Alegria. Glamour Fashion UK is already separated from Glamour Fashion Philippines when the Escobar bought more than half of the share of their branch here. So kung ano man ang napag-usapan ninyo noong nasa UK ka pa ay hindi na siya counted here sa Philippines. You will start from scratch." Napatango na lamang siya. "And please, Miss Alegria, just because you're relocated here, you're feeling entitled already." Hindi mapigil ang sabat ni Paula na alam niyang naiirita muli sa kanya. Hindi niya na lamang ito pinatulan. Kinuha niya ang designs na naka-ready na. Ilang gabi rin niyang pinagpuyatan ng mga iyon nang sabihan siya sa UK na designs niya ang susuotin ni Heather sa fashion night nito sa Pilipinas. "I already have my designs here, Miss Fanny. Just let me know what you think of them." Walang ekspresyon ang mukhang kinuha nga ng baklang designer ang folder na inabot niya. Tiningnan nito yun isa-isa habang nakikitingin din si Paula sa tabi nito. Pilit niyang binabasa ang ekspresyon ng mukha ng chief designer pero bigo siyang magkaroon man lang ng hint base sa mukha nito kung ano iniisip nito sa mga designs niya. Si Paula naman ay hindi na niya kailangang titigan ng gusto upang malaman ang reaksyon nito. Hindi man lang bumaba ang isang kilay nito habang busy sa kakalay-tiyak sa designs niya sa utak nito. "So, what do we call that? Badoy." Hindi na nga nito napigil ang isa tinig ang saloobin. Inalis na nito ang mga mata sa designs niya habang paismid na ngumiti. Hindi nakaligtas sa mga mata niya ang palihim na pagngiti rin ng chief designer. Kung ito ang magde-decide kung kaninong designs ang mapipili, ngayon pa lang ay alam na niya kung kanino nga iyon. Lalo pa at nakita rin niya ang kasiguraduhan sa mukha ni Paula. Gusto niyang mapabuntong hininga dahil sa pagkadismaya.
Hindi rin niya naman yun hahayaang mangyari lalo pa at todo ang effort niya sa mga gawa niya. Dapat maging fair ang labanan. I'm sorry if I'm late. I just finished a phone call. So what have you discussed so far? Lahat sila ay napalingon sa lalaking mas gwapo pa sa modelo ng glamour fashion na walang kabog-abog na pumasok ng room, walang iba kundi si Zian Escobar. Mabilis na tumayo si Fanny at nakangiting binati si Zian. Sumunod na rin silang bumati ni Paula. Siya lang yata ang nanatiling formal ang mukha ng batiin ang lalaki. Mula nang nag-propose kasi ito ng kasal sa kanya dahil sa utos ng lola nito ay nanatiling formal na ang pakikitungo niya sa lalaki. Kung hindi lang siya pumirma ng 5 taong kontrata sa Glamour Fashion Philippines ay hindi siya magdadalawang isip na mag-alsa balutan at bumalik ng Glamour Fashion UK. Hindi pa man siya umabot ng 1 buwan sa Pilipinas mula nang bumalik siya ay nawala na agad ang peace of mind niya. Mr. Escobar, I already discussed with them that whoever will be selected between them, their designs will be featured in the gala event 2 months from now. Masayang sabi ni Fanny na lumapit kay Zian na bitbit ang folders nila ni Paula na may mga designs nila. Agad na iniiwas niya ang mga mata nang tumingin sa banda niya si Zian pagkaupo pa lang nito. Inabot ni Fanny ang 2 folders sa lalaki pero hindi iyon kinuha ni Zian. Miss Alegria's designs will be part of the gala night, Fanny. I'm not sure why Miss Malnegro is here. We're supposed to be discussing Miss Alegria's designs based on the theme of the gala show. Formal na formal ang mukha ni Zian nang sabihin iyon. Natigilan bigla si Fanny habang si Paula naman ay obvious ang pagkapahiya sa mukha. Napadako agad ang tingin niya sa lalaki dahil sa narinig. Hindi man lang nito tiningnan ang designs nila ni Paula. Imbes na matuwa ay mas lalo pa siyang nainis dito. Paraan pa rin ba nito iyon ang pagtanaw ng utang na loob sa ina niya? Ang gusto niya ay patas na labanan gaya ng sabi niya. Hindi yung basta-basta na lang ito pumapabor sa kanya hindi dahil sa talento niya kundi dahil sa utang na loob, na kung tutusin ay hindi para sa kanya kundi para sa mama niyang ilang taon nang namatay. Why yes, Mr. Escobar. I've seen Miss Malnegro's designs, and I was really impressed. Naisip kong we could consider also her designs for that special night so I decided to let you select between them. You should discuss things with me, Fanny, before you decide something in this company. Besides, we have 4 other designers who will also be part of the gala show. We don't need an additional designer for that night. Hindi nagbabago ang tono ng boses ng lalaki habang nakatingin kay Fanny. Si Paula naman ay parang maiiyak na sa pagkapahiya. Para naman siyang nanunood lang ng eksena sa harap ng mga ito. Hindi niya rin kasi alam kung paano magre-react. I'm sorry, Mr. Escobar, this won't happen again. Yumuko pa ng bahagya si Fanny dito. Si Paula naman ay kinuha ang folder nito kay Fanny. I believe I'm not needed here. I'll go back to my office, Mr. Escobar. Halos pumiyok pa ang boses nito nang magpaalam. Hindi na nito hinintay na sumagot ang boss nila at mabilis na itong umalis ng room. We'll set another time for this meeting, and make sure, Fanny, you'll wait for my instructions before you make any decisions in the future. Biglang kinansela ni Zian ang meeting nila sana. Yes, sir. I'm sorry again. Pagkasabi noon ay umalis na rin si Fanny. Sinadya niyang magpaiwan sa loob dahil gusto niyang kausapin ang lalaki. Napaangat ito ng tingin sa kanya. You can go now, Jenna. Fanny will let you know with the new meeting schedule. Before you go back to your office, you can go to the pantry first to eat your breakfast. Namyulang muli ang mukha niya sa narinig. Nahalata nga nito ang pagkagutom niya nang makita siyang punong-puno ang bibig ng hopya habang nasa elevator. Call her Oa, pero hindi rin niya nagustuhan ang pagtawag nito sa kanya sa first name niya dahil nasa office sila. Nagtataka pa rin ito nang makatayo dahil hindi pa rin siya lumabas ng room. Yes, do you want us to have breakfast together? May halong biro na ang tanong nito na hindi siya kailanman masasanay kapag pa-imple itong nagbibiro ng ganon. Hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha niya kaya't nawala na rin ang ngiti nito sa kapormal na tumingin sa kanya. What is it, Jenna? With all due respect, sir, please stop calling me by my first name. You are my boss, and I'm your employee.
I call Fanny by his first name, walang anumang sabat ni Zian. I'm more comfortable if you will not address me by my first name, sir. That's it. By all means, Miss Alegria, in-emphasize pa nito ang pagkakasabi sa huling salita. And about the gala night, did you choose my designs as part of showing gratitude again? Matama nitong tinitigan siya na muntik pang nagpawindang muli sa kanya kahit naiinis pa rin. I chose you because of your talent. Gratitude has nothing to do with it. Hindi ka ba bilib sa sarili mong gawa, Miss Alegria? I don't think so. I can sense you take pride in your works, and you're so proud of them, and you should be. Besides, hindi lang ako ang nag-decide na maisali ka sa gala night. Dama niya naman ang sincerity sa tono nito pero hindi pa niya maialis ang pagdududa niya. Then bakit hindi mo man lang tiningnan ang designs ni Miss Malnegro? Ikaw lang din naman ang nandito at nag-decide agad. May iba pa ba? Hindi niya mapigil ang itanong dahil ipinagtaka rin niya ang sinabi nitong hindi lang ito ang pumili sa kanya, ito lang naman ang kasama nila sa meeting na iyon na hindi man lang tiningnan ang designs nila ni Paula. He sighed na para bang kinukumbinsi ang isang batang ayaw maniwala. We already looked at the designs of all the designers here at Glamour Fashion Philippines during our board meeting. Mind you, we look at the designs without knowing who designed them to avoid being biased. All 5 designers were selected by the majority of the big bosses in this company. The other 4 were informed already last week, and I was not around that time. I'm not sure why you were not in the meeting with them, but as per Fanny, he forgot to inform you about that meeting. I just figured it out today. Fanny had another plan. He was thinking of inserting Miss Malnegro's designs during the separate meeting with me. So bakit ko pa titingnan ang mga designs ni Miss Malnegro kung nakita ko na iyon together with the other heads in this company? Dinahan-dahan nito ang mga sinabi nito kahit mahaba iyon na para lang ma-explain sa kanya ng maayos. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin kaya nagkatitigan lang sila nito. Nagkaroon naman siya ng katiwasayan ng loob dahil sa narinig. At least, naging malinaw na hindi siya pinili nito dahil pa rin sa utang na loob, kundi dahil sa talent niya mismo. Well, at least I got the confirmation that I need, Mr. Escobar. I will make sure to provide you designs that the company will not regret. Iyon na lang ang nasabi niya nang nakataas ang noo. I'm sure you will, nakangiti ng muli na sabi nito. Muntik na namang kumabog ng husto ang dibdib niya sa ngiting iyon. Hindi na yata siya masasanay kapag ngumingiti si Zian. Thank you for the trust, Mr. Escobar. I'll go now. Bago pa man siya tumalikod ay may pahabol pa ito. By the way, Miss Alegria, my proposal is still open. You know where the ring is. If you'll accept it, please feel free to wear it anytime. Hindi na niya pinansin ang sinabi nito at tumalikod na lamang. Alam niya sa sarili niyang hinding-hindi mangyayari iyon. Baliw na siya kung biglang sasakyan niya ang kahibangan nitong pakasalan siya. Uso ba iyon ngayon? Bakit kailangan sundin nito ang utos ng Lola Mito sa isang bagay na panghabang buhay? Ganon ba ito ka Lola's boy? Napapailing na lang siya sa isiping iyon. Chapter 8. Kahit abala siya sa pagpa-finalize ng designs niya na maaaring masali sa gala fashion night ay tumigil din naman siya nang mag-break time na. Hindi na kasi nasundan ng isang hopya na kinain niya kanina kaya kailangan niyang pumunta ng pantry para kumain. Hindi niya sinunod ang sinabi ni Zian kanina na kumain muna siya ng breakfast bago bumalik ng trabaho. Alam niyang office hours pa iyon at ayaw niyang mas may masabi ang iba tungkol sa kanya kaya tiniis niya muna ang pagkalam ng sikmura at nag-concentrate na lang sa ginagawa. Mabibilis ang mga hakbang na pumunta siya ng pantry para mauna sa mga iba pang empleyadong andon. Bitbit na niya ang tray ng pagkain niya. Saktong may nakita agad siyang bakanting mesa. Dahil baguhan pa siya ay wala pa siyang nakakapalagayang loob sa kumpanya, lalo pat mas naglalagi siya sa loob ng opisina niya. Busy na siya sa pagkain nang may marinig sa malapit na table. I'm sure ginagamitan niya ng kakaibang tricks ang bagong boss kaya malakas ang loob dahil alam niyang Mr. Escobar always got her back. Ano kayang tricks na naman ang ginawa niya kanina bakit hindi agad lumabas ng room?
Nabosesa niya agad si Paula. Alam niyang sinadya nitong iparinig sa kanya iyon, at alam niyang siya ang tinutukoy nito. Nagkunwari siyang walang narinig at ipinagpatuloy lang ang pagkain. Ayaw niyang bigyan ito ng satisfaction na makapag-react siya ng di maganda. Alam niyang pinuprovoke siya ng babae. Girl, you should work on your charm at huwag puro sa designs mo ikaw nakafocus. Boses naman ni Fanny ang narinig niya. Ngayon niya nakumpirmang may pinapanigan nga talaga ang chief designer nila. Mabilis na tinapos na niya ang pagkain bago pa man niya maisipang patulan ang mga ito. Kalahati lang ng inorder niya ang inubos niya sa kabinitbit ng muli ang tray at inilagay sa dapat lagyan nito saka umalis. Dinag pa niya ang matunog na tawanan sa table ni Paula kahit hindi man lang niya iyon tinapunan ng tingin. Alam niya kung sino ang pinagtatawanan ng mga ito. Nanatiling walang ekspresyon ang mukha niya hanggang nasa pinto na siya ng opisina niya. Bago pa man niya may pihit ang doorknob noon ay biglang may nagsalita sa likuran niya. Jenna, parang hindi makapaniwala ang boses ng babaeng tumawag sa kanya. Nag-froze ang kamay niyang nakahawak sa doorknob. Ipinilig pa niya ang ulo dahil baka imahinasyon niya lang iyon. Imposibleng boses nito ang narinig niya. Bubuksan na sana niya ng tuluyan ang pinto nang magsalita itong muli. Jenna, it's you nga. Hindi niya yata imahinasyon lang iyon. Dahan-dahan ang ginawang paglingon niya. Biglang namutla ang mga labi niya nang makita nga ang babae. Kahit 6 na taon na ang lumipas, hinding-hindi niya makakalimutan ang boses na iyon. Ang boses ng matalik niyang kaibigan dati na si Chelsea. Matamis na matamis ang ngiti nito na parabang tuwang-tuwa nga na makita siya. Kung makaasta ito ay parabang wala itong malaking kasalanan sa kanya. Funny meeting you here. Bumalik ka na pala ng Pilipinas. Kailan lang? Ang sigla ng boses nito ang siyang parang magpapabaliktad ng sikmura niya. How could she act like they are still best of friends na matagal na hindi nagkita? Tuluyang humarap siya sa babae. Kung meron mang dapat mamotla sa pagkikita nilang iyon, ito dapat at hindi siya. Matalim ang tinging ipinukol niya rito nang makaharap ito ng tuluyan. Hindi naman nagpaapekto si Chelsea sa halos nakakamatay na niyang titig. It's a small world, right? After 6 years, dito pa talaga tayo nagkita. Are you working here? I remember you used to make dresses for your doll collection. Oh, I can see you're a designer now, sabi nito nang mabasa ang nameplate niya sa harap ng pinto. Gustong-gusto na niyang sabunutan ang buhok nitong halatang galing sa salon. Ikinuyom niya ang mga palad upang pigilan ang sarili. Sa takot na baka hindi na siya makapagtimpi ay tinalikuran niya ito at agad na binuksan ang pinto ng opisina para pumasok. Gusto niyang isipin na isa iyong bangungot, ang makita sa harap ang isa sa mga isinumpo niyang mga tao. Agad na isinara niya ang pinto at hinihingal pa siya nang nagmamadaling pumunta sa upuan niya. Kung hindi niya mamadaliin ang paglakad ay baka mabuwal siya dahil unti-unti nang nawalan ng lakas ang mga binti niya. Nang ganap na makaupo ay marahas na huminga siya habang ipinikit ang mga mata. Nagbilang siya sa utak para pakalmayan ang sarili. Nasa 20 na ang nabilang niya at medyo kumalma na ang sarili. Tumunog ang pagbukas ng pinto ng opisina niya na wala man lang warning knock. Automatikong nagmulat siya ng mga mata. Hindi nga siya nagkamali. Tumambad sa mga mata niya ang nakangiti pa ring si Chelsea na pumasok nang hindi man lang nagpaalam sa kanya. Inilibot pa nito ang mga mata sa kabuuan ng opisina niya habang papalapit sa desk niya. Wow! You've come a long way. She gritted her teeth. Hindi niya alam kung saan ito nakakuha ng ganong lakas ng loob at kakapalan ng mukha na harapin siya na parabang walang nangyari. Ibinaling nitong muli ang mga mata sa kanya nang may libot na ang tingin sa opisina niya. Basta na lang din itong umupo sa upuang nasa harap ng mesa niya. Wow! You've come a long way. She gritted her teeth. Hindi niya alam kung saan ito nakakuha ng ganong lakas ng loob at kakapalan ng mukha na harapin siya na parabang walang nangyari. Ibinaling nitong muli ang mga mata sa kanya nang may libot na ang tingin sa opisina niya. Basta na lang din itong umupo sa upuang nasa harap ng mesa niya. I know you're wondering why I'm here. You see, just like you, I already fulfilled one of my dreams, and that is to have a boutique of my own. Remember how we daydream about me having a boutique and you as the designer of the clothing I will be selling? Stop.
Hindi na niya nakayang pigilan pa ang sarili lalo at sinimulan nitong ipaalala sa kanya ang pinagsamahan nilang akala niya ay totoo sa loob nito. Nangangilabot siya habang nagre-reminisce ito ng mga panahong itinuring niya itong kapatid. Jenna, I was just. Stop it, Chelsea. You get out of my office. You have no business being here. Matigas ang boses na sabi niya. Saka lang nawala ang pagkukunwari sa mukha ng babae. Nagtaas na ito ng kilay at ngumiti na may kasamang pang-uuyam. I do have the right to be here. As I've said, my boutique will be selling clothing from glamour fashion. Dream on, Chelsea. Hanggang ngayon ba naman ay nagpapanggap ka pa ring rich bitch? Putol niya rito. Alam niya kung saan mapupuruhan ang babae. Dati pa niyang alam na social climber ito, at laging umaastang mayaman kahit kandahirap ang mga magulang nito sa pagpapaaral pa lang dito sa isang exclusive school. Ilang beses na nilapitan siya ng ina ni Chelsea para lang mangutang ng palihim para ipambayad sa tuition F*** ng anak. Hindi niya iyon nabanggit dito dahil naawa siya sa mga parents nito, at higit sa lahat ay itinuring niya nga itong parang kapatid na rin. Biglang naglaho ang confidence sa mukha ng dating kaibigan at biglang pinamulahan ng mukha. You know your way out. Dugtong niya at walang anumang kinuha ang sketchpad para sa designs niya. Hindi man lang ito kumilos o kaya naman ay nagsalita ng ilang minuto. Sinimulan na niya ang trabaho kahit nasa harap pa niya ang babae. Do you still remember that night, Jenna? Do you have a good look of that man who took your virginity? Nanunuya ang boses ni Chelsea nang itanong iyon. Natigil sa ere ang kamay niyang may hawak ng lapis. Nabitawan niya iyon hanggang sa gamulong ito ng mesa niya at mahulog sa sahig. Tanging ang tunog ng pagbagsak ng lapis ang bumasag sa katahimikan. Nang iangat niya ang tingin kay Chelsea ay alam niyang naglalagablab na sa puot ang mga mata niya, lalo pa at nakita niya ang hintakot sa mukha ng babae, kasabay ng pamumutla nito ng damako ang nag-aapoy niyang mga mata rito. Taas noo siyang naglalakad papasok ng building ng Glamour Fashion Philippines. Nagpa-hair and make-up pa siya sa isang sikat na salon para lang sa araw na iyon. Hindi halatang kabado rin siya sa pagkikita nila ni Jenna after 6 years. Ang huling pagkikita nila ng dating matalik na kaibigan ay noong gabi sa inn. Kung siya lang ay ayaw niyang magtagpo ang landas nilang muli ng babae, kaya't masayang-masaya siya nang malamang nasa UK na ito naninirahan. Hindi niya lubos maisip na siya pa mismo ang gagawan ng paraan para magkita sila nito. Kinakailangan niyang gawin iyon. Nais niyang makakuha ng impormasyon kung may palatandaang nakilala nito ang lalaking umangkin dito ng gabing iyon. Sa likod ng isip niya ay naisip niyang maaaring hindi, dahil kung oo, di sana ay kinumpronta agad nito si Zian lalo pa at ito ang bagong co-owner ng kumpanyang pinagtatrabahuan nito. Pero nais niyang makasiguro para na rin sa ikapanatag ng isip niya. Gusto niyang makuha rito mismo ang impormasyon kung may mga bagay or nasabi man lang ang dalawa sa isa't isa na maaaring makilala nila ang isa't isa. Malakas ang loob niyang pumunta ng araw na iyon dahil nalaman niya mismo kay Zian na may business meeting ito sa Cebu, kaya't sigurado siyang wala ang lalaki sa loob ng building. Pakiramdam niya ay para siyang modelong rumarampa sa napakalaking building na hindi maglalaon ay magiging kanya na rin, kung hindi mapurnada ang mga plano niya dahil kay Jenna. Kaya ngayon pa lang ay sisiguraduhin niyang hindi nga nito mahahadlangan ang swerte niya sa pamamagitan ng pagkuha ng impormasyon sa babae. Kung sakali mang maayos na ang buhay nito kasama ang ama ng anak nito, di mas lalong maganda ng tuluyan na nitong ibaon sa limot ang nakaraan at hindi na siya mapepeste pa nito. Excuse me, ma'am, employee po kayo rito. Pakisuot na lang po ng ID, pigil ng guard sa kanya. No, I'm not. But then well, Mr. Escobar knows me and, may appointment po kayo. Putol ng guard sa kanya. Nagsimula na siyang minus pero nginitian niya pa rin ito. I don't have an appointment, but I'm here to see Jenna Alegria. Patawag na lamang po dito na number, ma'am, for an appointment, may ibinigay itong calling card sa kanya. Doon na nawala ang ngiti sa mga labi niya. I told you, Zian knows me, Miss Rivera. Napalingon siya sa tumawag sa pangalan niya at nakita niya ang assistant ni Zian na si Arthur. May kasama itong dalawang may edad na mga lalaki. Agad na bumalik ang ngiti sa mga labi niya.
Arthur, I just dropped by since Zian told me to come here anytime I want. Pagsisinungaling niya. Ang totoo ay hindi pa niya binanggit sa lalaki ang plano niya sa butik niya na kasali ang glamour fashion. Bago pa nakasagot si Arthur ay kinausap ito ng isa sa mga lalaki na kasama. Mukhang may pinag-uusapan ng mga ito na importanteng bagay. Hindi nagtagal ay bumaling uli sa kanya si Arthur. I'm sorry to keep you waiting, Miss Rivera. Of course, you can come inside. I need to be in a meeting right now, so hindi kita masasamahan sa loob. It's fine, Arthur. I'm okay by myself. Gusto ko lang makita kung ano ang ginagawa sa loob ng mga models and designers. Promise, hindi ako magiging sakit ng ulo, kung todo muli ang ngiti niya. Sure, Miss Rivera. Please accommodate her, bumaling ito sa guard na ayaw magpapasok sa kanya. I'll leave you here, Miss Rivera. Are you sure you're okay without someone with you? I can call Mr. Escobar. It's really okay, Arthur. You can go now. Maagap na putol niya. At tubiling iniwan nga siya nito kasama ang dalawang lalaki at nagtungo sa elevator. Nang mawala na sa paningin ng mga ito ay nawala na rin ang ngiti niya. Taas ang kilay na binalingan niya ang guard na ngayon ay nakayuko at umiiwas ng tingin bago humingi ng paumanhin. Umismid siya. Pinapasok na nga siya nito pero bago siya lumayo sa guard ay nag-iwan pa siya ng banta rito. You just wait till Zian hears how you treated me. Agad na tumalikod siya bago pa ito magmakaawa sa kanya. Bumalik ang ngiti niya nang makita ang loob. Busy lahat ng mga tao roon. Nasaan kaya si Jenna? May nakasalubong siyang utility at tinanong kung saan mahahanap si Jenna. Sinamahan siya ng lalaki sa opisina ng babae pero pinaghintay muna sa mini sofa sa labas ng office nito dahil nasa meeting pa raw. Nabasa nga niya ang pangalan ni Jenna sa pinto. Hindi pa nga ito ikinasal sa kung sino mang lalaki na ama ng anak nito dahil apelyido pa rin ito ang gamit. Senior designer na pala ang gaga. Umikot ang mga mata niya nang mabasa iyon. Hindi naman siya nainip sa paghihintay dahil maya-maya ay nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Napakunot noo siya. Totoo kaya ang pinagsasabi ni Amanda na may anak na si Jenna? Hindi naman kababakasan na nagkaanak na ang babae base sa katawan nito. Sa katunayan, kumpara sa katawan nito 6 years ago ay mas may porma ito ngayon lalo at medyo nagkalaman. Mas lalo pa itong gumanda kahit ayaw aminin ng utak niya. Napahinga siya ng malalim. Wala siyang pakialam sa hitsura nito ngayon. Pilit na inaalis sa isip ang insecurities niya sa babae na siyang pinakadahilan kung bakit niya ito kinamumuhian dati pa. Tumayo siya nang makitang papasok na ito ng opisina nito. Magkukunwari siyang accidental lang ang pagkikita nilang iyon. Huminga uli siya ng malalim bago umarte na nagulat nang tawagin ang pangalan nito. Jenna. Nakita niyang natigilan ito sa pagtawag niyang iyon pero hindi ito humarap sa kanya. Maya-maya ay nakita niya ang pagpilig nito ng ulo bago akmang bubuksang muli ang pinto na hindi pa rin sana titingin sa direksyon niya. Jenna, it's you nga. Nilakasan pa niya konti ang boses at tinodo ang effort ng pag-arte. Sakalang dahan daw ang lumingon sa kanya ang babae. Nginitian niya ito ng napakatamis na para bang walang lamat sa pagiging magkaibigan nila dati. Obviously ay hindi nito nagustuhan ang pagkikita nilang iyon, lalo pa at basta na lang siya nitong tinalikuran ng hindi nagsasalita sa kainiwan siya. Ayaw niya namang papipihil kaya't sumunod siya sa opisina ni Jenna. Halos umawang ang bibig niya nang makapasok. Mukhang big time ang posisyon nito sa kumpanya dahil sa napakalaking opisina nito. Hindi malabong nagkaharap na nga ito at si Zian. Since wala namang nababanggit na iba ang lalaki at hindi rin naman nagbago ang pakikitungo nito sa kanya, most likely ay hindi nga nila nakilala ang isa't isa. Nang umupo siya sa harap ni Jenna ay ikinainis niya ang pagwawalang bahala nito, lalo pa nung parang itaboy siya nito palabas. Sa inis at sa kagustuhang malaman kung nakilala nito si Zian ng gabing iyon ay bigla niya na lang iyong inungkat dito. Gusto niyang magsisituloy nang nagangat ito ng tingin at damako sa kanya ang galit na mga mata nito. Sa takot ay muntik pa siyang atakihin sa gulat sa simpleng tunog ng pagbagsak ng lapis nito sa sahig. You of all people dared to open that topic now after 6 years. Pati boses ni Jenna na kahit halos pabulong ay kababakasan ng sobrang emosyong nakatago ng matagal at gustong sumabog. Napalunok siya lalo na nang tumayo ito mula sa pagkakaupo.
Wala pang isang segundo ay may biglang matigas na bagay na lumagapak sa mukha niya, to be exact ay sa ilong niya. Oh, no, my nose. Pakiramdam niya ay nabingi siya sa sobrang sakit lalo na nang halos matamba ang inuupuan niya sa sobrang lakas ng suntok na damapo sa ilong niya. Kahit parang nahihilo siya ay mabilis na kinuha niya ang salamin sa bag. Agad na sumigaw siya ng malakas nang makita ang tumabinging ilong na may umaagos na dugo. Kakaretoke lang ng ilong niya 5 months ago. Sponsored pa iyon ng huling matandang naging boyfriend niya. Wala siyang paki kung tunog baboy na kinakatay siya sa sigaw na iyon. Nang mapatingin siya kay Jerna ay parang walang anumang hinimas-himas lang nito ang kamaong namumula while giving her a cold stare. You'll pay for this, bitch. Kahit nahihirapang magsalita ay isinigaw niya iyon dito. Kusang damapo ang nakakuyong niyang kamao sa ilong ni Chelsea na para bang may sarili iyong isip. Nang marinig ang malakas na tunog ng suntok niya sa babae ay saka naman parang nakawala ang matagal na niyang kinikimkim na karapatang arimosyon. Hindi niya alintana ang sakit ng kamao sa lakas ng impact. Mas nakatuon ang atensyon niya sa reaksyon ni Chelsea. Kitang-kita ang pagkagulat sa mukha nito habang nasasaktang hinawakan ang dumudugong ilong. Nanginginig pa ang mga kamay nitong kinuha ang salamin sa loob ng bag. Malamig na tingin lang ang ibinigay niya rito habang hinihimas ang nasasaktang kamao. Ni hindi siya nakaramdam ng pagsisisi sa ginawa, bagkus ay kaginhawaan ang naramdaman niya. Saka lang siya parang nagulat sa biglang pagngawa ng babae. Dahil sa lakas ng sigaw nito na may kasamang iyak ay bigla na lang bumukas ang pinto ng opisina niya. Nakita niya ang pagpasok ni Zian na nagulat sa nakitang tagpo. Bago nito isinara ang pinto ng opisina ay inutusan na nito ang mga umuusyuso sa labas na bumalik sa mga trabaho nila. Agad na rin itong isinara ang pinto. What happened here? Nababaghang tanong nito habang dumiretso sa nakaupong si Chelsea na sapaw-sapaw pa rin ang ilong. Kahit sa babae ito lumapit ay sa kanya ito nakatingin upang sumagot sa tanong nito. Hindi man inaasahan ni Chelsea ang biglang pagdating ni Zian, dahil inaakala nitong nasa business trip ang lalaki, hindi naman ito pinakawalan ang oportunidad na makapagsumbong sa lalaki dahil pabor rito ang eksenang naabutan ni Zian. Zian, agad na yamakap si Chelsea sa lalaki. Nagulat man nang makitang nagkakilala ang mga ito, at hindi lang simpleng magkakilala base sa biglang pagyakap ni Chelsea kay Zian, na natili namang walang reaksyon ang mukha niyang nakatayo lang. Girlfriend ba ni Zian si Chelsea? Parang gustong kumunat ang noo niya dahil kahit sabihing may hitsura rin naman ang babae ay tila malabong paniwalaan na magkakagusto rito ang isang Zian Escobar. That bitch just punched my nose. Look, paano pa ako lalabas nito habang nagkatabingi ang ilong ko? Ang mahal ng paggawa ko rito, bigla rin naman nitong pinigilan pa ang bibig. Of course, ayaw nitong ipangalandakan pa sa lalaki na retokada ang ilong nito. Mas lalong nagulat ang mukha ni Zian. Ang akala nito ay aksidenteng nadapa si Chelsea or natama ng kung anuman ang mukha nito kaya dermudugo ang ilong ng babae. You punched her. Why? Hindi maitago ang pagkagulat sa tanong ng lalaki. Hindi niya alam kung paano sasagutin iyon na hindi mauungkat ang nakaraan na hindi na dapat malaman ng boss niya. Si Chelsea na biglang natakot din na baka magkwento si Jenna kung ano ang kasalanan niya sa babae, dahil makakapag-bulgar iyon kay Zian ng pasisinungaling niya, ang siyang sumagot para kay Jenna. We actually know each other. We had some misunderstanding years ago, and ngayon ngang nagkita kaming muli ay bigla na lang siyang nagalit, and she, misunderstanding. Gusto niyang matawa rito pero dahil ayaw niyang umabot sa puntong malalaman ng lalaki kung anong klaseng misunderstanding, iyon kaya sumabat na rin siya. Of course, ayaw niyang ipagkalat ang pang-aabusong nangyari sa kanya ng gabing iyon. Kahit sinong babae ay gusto na iyong ibaon sa limot kesa subukang ipagtanggol ang sarili sa ginawang pagsuntok sa isa sa mga dahilan kung bakit naranasan niya iyon. I was provoked, Mr. Escobar. Matipid na sagot niya. That's why you just smacked her face. Formal na formal ang mukha nito pero hindi man lang siya nakadama ng takot. Si Chelsea ay todo kapit pa rin sa braso ng lalaki habang nakatingin sa kanya. I want you to fire her, Zian. You can't have an employee working for you who is aggressive and violent. It will tarnish your name and the company's name. Sabat ni Chelsea. Narinig nila ang malalim na paghinga ni Zian. Let's get you to the hospital.
Iyon ang isinagot nito. Inalalayan nitong tumayo si Chelsea. Nagmamakaawang tumingin si Chelsea rito. Promise me to fire her, okay? Parang gusto na naman nitong umiyak kuno habang hindi inaalis ang tingin sa mukha ni Zian. Sinadya pa nitong hinigpitan ang pagkapit sa braso ni Zian. Hindi muling sumagot si Zian. Kinuha nito ang phone sa bulsa at may tinawagan. Arthur, can you bring Chelsea to the hospital? Yeah, I will just explain later. I also don't know the full details. Okay, we are in Miss Alegria's office. Come here ASAP. I want you to be the one to accompany me, Zian. Muntik pang tumaas ang kilay niya sa tono ni Chelsea na parang mag-aalburuto pa nang marinig na iba ang maghahatid dito sa ospital. Alam niyang assistant ni Zian ang Arthur na tinawagan nito. I have to take care of this situation first with Miss Alegria here, ibinaling ni Zian ang nanunuot nitong tingin sa kanya. Saka lang siya napalunok ng masalubong ang mga mata nitong hindi niya mabasa ang ekspresyon. Oh, yes, please do, Zian. Fire her immediately. I won't file a case with her. I just want her out of your company. Daig pa ang lola ni Zian kung makapag-demand ang babae. Wala uling kinumpirma si Zian dito. Sa kananaan dumating si Arthur na halatang nagulat din nang makita ang mukha ni Chelsea. Sasamahan na kita sa ospital, Miss Rivera, agad na sabi nito at siya nang umalalay sa babae. Saka lang bumitaw si Chelsea sa braso ni Zian. Pareho nilang sinusundan ng tingin ang dalawa hanggang sa maisarang muli ni Arthur ang pinto ng opisina nang makalabas na ang mga ito. Nakita pa niyang may mga sumisilip pa rin para makiusyoso na nagmamadali ring umalis nang bumukas ang pinto. Sa kanya naramdaman ang awkwardness nang sila na lang ni Zian ang naiwan lalo pa nang humarap na itong muli sa kanya. Let's talk inside my office. Alam niyang nagtatanong ang mga mata nito at hinintay lang siyang magkwento ng buong pangyayari. You don't have to fire me. I'll resign. Agad na namutawi sa mga labi niya bago pa man ito umalis para maunang pumunta sa office nito. Napahalukip-kap itong tumitig pa lalo sa kanya. You can't resign anytime. You have a 5-year contract with the company. Nagulat siya dahil parang kinukumpirma na rin itong hindi siya tatanggalin. Well, your girlfriend wouldn't like that. Why did you still propose marriage to me when you have a sweet, beautiful girlfriend? Ngumiwi ang mukha niya nang sabihin iyon, sarcastic din ang tono niya. I'm very much single, Jenna. You can change that if you'll accept my proposal. Ando nang muli ang silent humor sa boses nito, hindi na niya pinigilan ang pag-ikot ng mga mata. Ang inaasahan niyang disciplinary action or termination na matatanggap ay nawing muli sa proposal nito. Hindi nakaligtas sa pandinig niya ang mahinang pagtawa ni Zian sa naging reaksyon niya. Wait, hindi nito girlfriend si Chelsea. Na kung makaasta ay mukhang asawa na nga nito. If she's not your girlfriend, then bakit para siyang linto kung damaykit sa'yo? Hindi niya napigil ang itanong. He chuckled again. Bakit nagiging sexy na sa pandinig niya ang pagtawa nito ng ganun? Let's just say I have this responsibility to take care of her, but I can assure you she's not my girlfriend. Hindi rin alam ni Zian kung bakit paulit-ulit na binibigyan niya ng assurance si Jenna na wala nga siyang relasyon kay Chelsea, to think na plano nga rin niyang alukan ng kasal ang babae bilang kabayaran sa naging pagkakasala niya rito. Responsibility. Nabuntis mo ba siya? Buntis siya. Mas lalo siyang naintriga sa narinig. I can't discuss the details with you, Jenna, but once you will be my wife, I will let you know everything para wala tayong lihim sa isa't isa. Alam niyang hindi naman talaga papayag ang babae na magpakasal sa kanya kaya confident siyang sabihin iyon. Now, can you enlighten me about the reason why you hurt Chelsea? Tumitig muna siya ng ilang segundo sa mukha ni Zian bago sumagot. I can't also discuss the details with you, Mr. Escobar, unless I'll become your wife. That is, if I will say yes to your proposal, which we both know will not really happen. Naglabanan sila ng tingin ni Zian. He just smirked sa narinig. Kahit siya mismo ay nararamdaman na hindi naman talaga ito seryoso sa proposal. Napilitan nga lang din itong sundin ang lola nito.
Hula niya ay baka hindi ito pamamanahan kung hindi nito susundin ang gusto ng matanda. Hindi nakapani-paniwala na mayroon pang ganitong pangyayari sa totoong buhay. Kung saan ang isang mayaman ay tatanggalan ng mana kung hindi pa kakasalan ng sino mang gusto ng mga magulang nito, sa kaso ni Zian ay ang lola naman nito ang may demand. Anyway, Mr. Escobar, if wala kang planong tanggalin ako o kaya itanggapin ang resignation ko, then I'll get back to work now, or do we still need to discuss what I did at your office? Alam niyang medyo malakas ang loob niyang sabihin iyon dahil na rin sa sinabi nitong hindi nito tatanggapin ang resignation niya. You made it clear that you won't tell me the main issue why you were provoked by Chelsea. Then we don't need to talk about it anymore. I just hope this won't happen again. I will not tolerate violence in my company. Pumormal ng muli ang tono at mukha ng lalaki. Saka lang siya nakaramdam ng pagkapahiya pero never ang guilt para kay Chelsea. Alam niyang hindi siya bayolenteng tao. Hindi niya masisisi ang sarili kung bakit niya nasapak si Chelsea. Kung tutuusin, hindi lang dapat sapak ang ibinigay niya rito sa tindi ng pagkakasalang nagawa nito sa kanya. I'm sorry for causing trouble in your company, Mr. Escobar, but I'm not sorry to her. She deserves more than one punch from me. Tumigas na rin ang anyo niya lalo pa at kusang bumalik ang alaala ng mapait na naranasan dahil sa kagagawan nito at ni Amanda. I'm really intrigued by what happened between you and her for seeing that much hatred in your eyes. Since you won't tell me anything, Chelsea might. I doubt it, tumawa pa siya ng mapakla pagkarinig sa sinabi nito. Kaya bang ikwento ni Chelsea na kumuha ang mga ito ng bay-aring lalaki para babuyin siya? Matagal na napatitig lang si Zian sa kanya at hindi may kakaila ang curiosity sa mga nota nito. Anyway, I need to go and follow them to the hospital, Miss Alegria. Behave while I'm gone. Kunwari ay nag-warning pa ito sa kanya. Nang makalabas na ang lalaki ay sa kanya binalikan ang trabaho. Pinulot niya ang lapis na nahulog sa mesa kanina. Hindi rin naman siya makapag-concentrate. Pagkatapos ng nangyari kaya't naisipan niyang pumunta na lang din ng pantry para kumuha ng maiinan. Kahit sinong nadadaanan niya ay napapatingin sa kanya. Sigurado siyang kumalat na sa buong building ang insidente kanina. Tumawa siya ng mapakla. Mula nang magtrabaho siya sa Glamour Fashion Philippines ay negatibo na lahat ang naibibigay niyang impresyon sa opisina. Bumili siya ng napakalanig na soda in can saka mabilisang tinungga iyon na para bang uhaw na uhaw. Ang sabi-sabi ay nalaman ng girlfriend ni Sir Zian na nilalandi ni Miss Alegria si Sir kaya napasugod dito. Nagsabunutan yata sila sa opisina ni Miss Alegria nang dumating si Sir. Nakita mo yung dagwang mukha ng girlfriend niya. Nilalagok pa niya ang iniinom nang marinig iyon sa isang babaeng damnaan malapit sa kanya. Girlfriend iyon ni Sir. Parang hindi naman ganun kaganda. Hindi ba't ikakasal na iyon si Sir Zian dati? Nabasa ko sa isang magazine. Ang ganda kaya ng fiancé niya noon na si Heather Phillips. Hindi ko nga alam kung bakit hindi natuloy ang kasal nila. Bagay na bagay pa naman sila dahil ang gwapo-gwapo ni Sir. Bakit kaya siya pumutol dun sa bagong girlfriend niya? Baka mayaman na mayaman din iyon, no? Heather Phillips. Girlfriend nito dati ang magiging main model ng Glamour Fashion Philippines na siya ring pinaka-highlight ng fashion gala nila 2 months from now. Biglang naintriga ang utak niya. Kaya ba binili ng mga Escobar ang malaking share ng kumpanya kahit ang layo sa fashion ng mga existing businesses ng pamilya nila? Bigla ay parang gusto niyang mapahiya sa sarili nang nag-assume siya dati na dahil sa kanya kaya inangkin ng mga Escobar ang malaking share ng kumpanya, dahil gusto ng mga itong tulungan siya sa kahit anong paraan kahit tumanggi pa siya ng maraming beses. Mabilis na itinapon niya ang lata ng soda sa basurahan habang nakasunod ang tingin sa mga dumaang nagchichismisan. At saka ano raw, nilalandi niya si Zian. Napapailing na lang siya sa narinig. Babalik na sana siya sa opisina niya nang makasalubong si Paula kasama ang chief designer nilang si Fanny. Napaismid pa ito nang tingnan siya mula ulo hanggang paa. Kaya pala malakas ang loob mo dahil kinakalantari mo nga ang mismong boss ng kumpanya. Bilib naman ako sa bilis ng galaw mo, kaso mas bilib ako sa pang-amoy ng totoong girlfriend dahil nalaman agad ang kalandian mo. Paula, I don't want any of you to get in trouble at baka mapalitan ako ng wala sa oras, tila umiiwas sa gulo na sabi ni Fanny. Lalampasan niya na lang sana ang mga ito pero ayaw tumigil ng babae.
I bet ikaw ang nag-request na katabi ni Mr. Escobar ang opisina mo para you know. Anytime pwedeng, hindi naman siguro retokada ang ilong mo, no? Biglang sabat niya. What? Naguguluhang tanong ni Paula na napahawak pa sa ilong nito. Ayaw ko lang tumabingirin ang ilong mo gaya ng nangyari sa girlfriend kuno ni Mr. Escobar matapos ko siyang sapakin. Sinadya pa niyang makita nito ang pagkayam ng mga kamao niya. Tila natakot naman ito at itinakip agad ni Paula ang dalawang kamay sa ilong. And just to be clear, Mr. Escobar is very much single. He confirmed it to me earlier, so I don't see anything wrong if, landiin, ko ang boss natin as long as I'm also doing my job efficiently, right? Sinakiyan na niya ang kumakalat na chismis kesa naman ay deny ang mga iyon. Kahit gaano pa kahaba ang paliwanag niya at pagtanggi sa akusasyon ng mga ito ay wala rin namang maniniwala. Mas mabuti nang sakyan na niya ang issue. She learned her lesson 6 years ago. Walang magagawa ang pagtanggi sa maling akusasyon kung sarado ang utak nila sa paniniwala nila sa'yo. Parehong natulala ang dalawa sa pagkumpirma niya sa kumakalat na chismis, na sigurado siyang ang dalawa rin ang nagpasimula. Iniwan niya ang mga ito at nagtuloy-tuloy na sa kanyang opisina. Pagkaupo ay saka siya nakaramdam ng pagkahapo. Wala na ba talagang ibang ay dudulot ang Pilipinas sa kanya kundi mga maling paratang at mga taong katulad ni Chelsea, Amanda, at Paul? Ilang beses na huminga siya ng malalim bago itinuon na ang isip sa mga designs niya. Sa kanya naman naalala ang sinabi ni Chelsea na may sariling butik na ito at magiging connected iyon sa glamour fashion. Ibig sabihin lang noon, masusundan pa ang manga pagkikita nila ng babae. Sa klase ng galit na naramdaman niya kanina, hindi niya maipapangako sa sarili na hindi na masundan ang pangyayari kanina. Akala niya ay kaya niyang ibaon sa limot ang lahat, lalo pa at iniisip niya na lang lagi na kung hindi nangyari iyon ay wala sana siyang savior sa buhay niya. Ang anak niya ang tanging nagpapakalma ng loob niya sa tuwing naaalala ang mapait na sinapit sa mga taong pinagkakatiwalaan niya. Pero nang makita niya si Chelsea kanina ay unti-unting bumangon ang lahat ng galit na itinago niya sa kaibuturan ng puso. Pakiramdam niya ay hindi yun matatahimik hanggat hindi siya makakaganti sa mga ito. Imbes na pumunta sa party ng Glamour Fashion Philippines kung saan opisyal na iwi-welcome si Zian Escobar bilang bagong may-ari ng branch na iyon ay naghahanda siya para pumunta sa bahay ng ama. Binili na nga ng tuluyan ng mga Escobar ang 100% share ng kumpanya. Noong una ay plano niya talagang dumalo, lalo pa at bagong lipat lang din siya sa kumpanya. Gagamitin din sana niya ang opportunity na makaharap at makausap ng personal si Mrs. Conchita Escobar. Nagbago ang isip niya nang mapagtantong malamang nadadalo si Chelsea sa party na iyon. Knowing her, hindi nito papalampasan ang pagkakataong maipangalandakan sa mga mayayamang dadalo ang pagiging malapit nito kay Zian Escobar. Hanggang ngayon ay nagtataka pa rin siya kung paanong nagtagpo ang landas ng dalawa, at bakit ganun na lang ang kumpiyansa ni Chelsea na gagawin ni Zian ang lahat ng sasabihin nito gayong hindi naman ito girlfriend ng lalaki, ayon na rin sa binigay na kumpirmasyon ni Zian sa kanya. Iniiwasan niya talagang magkita silang muli ni Chelsea lalo na sa isang pagtitipon, baka kasi hindi lang sapak ang aabutin nito sa kanya kaya napagpasyahan niya na lang ding huwag nang dumalo. Tutal nanan, mula nang magtrabaho siya sa kumpanya ng mga Escobar ay hindi na basta-basta na lang sumusulpot ang mga tauhan ni Mrs. Escobar para alukan siya ng kung ano-anong tulong mula sa matanda. Siguro ay ipinapaubaya na nito sa apo nitong si Zian ang pangungulit sa kanya, which is 2 beses lang naman ginawa ng lalaki. Hindi naman may kukonsiderang pangungulit nga yung proposal nito, dahil halata namang sinabi lang nito iyon nang wala naman talagang conviction. Bakit kung may conviction ba ay tatanggapin mo ang alok nitong kasal? Mommy, I'm ready. Excited ang boses ni Xavier nang sabihin iyon. Napangiting nilingan niya ang anak. Nakita nga niyang nakabihis na ito. Hindi may tago ang excitement sa mukha ng anak nang ipaalam niya ritong pupuntahan nila ang lolo nito. Okay, just wait for me. I'm almost done here. Okay, Mommy, tumatalon-talon pa ito habang naglalakad papunta sa sala. Mabilis na naglagay siya ng manipis na make-up. Biglang nawala ang ngiti niya nang maalalang wala pa rin siyang maipakilalang ama ni Xavier sa ama niya. Ilang ulit na mini-memorize niya sa utak ang sasabihin dito kapag nagtanong ito.
Ipinagdarasal niyang nagiging naayos ang pakikipagkita nila rito. Nabalitaan niya kasi mula sa pinsan niyang si Kate na halos araw-araw itong dumadaing na masama ang pakiramdam nito. Gusto niyang mabisita ito nang malaman ang kalagayan ng ama. Nagtaksi lang sila ng anak nang pumunta sa bahay nila. Dahan-dahan ang ginawa niyang pagbaba nang makarating na sila. Pagkabayad sa driver ay nanatiling hawak niya lang sa isang kamay ang anak habang napatitig sa bahay na kinilokan. Ang parte kasing nawalang gate ay masisilip kung gaano kalaki ang bahay sa loob. Pigil na pigil niya ang pag-iyak dahil bumalik lahat ang masasaya at mapait na alaala sa bahay na iyon. Mom, are we not going to go inside? Nagtatakang tanong ng anak. 7:00 na iyon ng gabi. Ang bilin ng ama ay sa bahay na sila mag-dinner ng anak. Bago pa man siya makapag-doorbell ay bigla na lang bumukas ang malaking gate sa harap agad na iniluwano ng ama niyang may hawak na tungkod. Pagkakita sa mukha ng ama ay doon na siya napaiyak talaga. Ang laking ipinayat at itinanda nito mula nang huli niyang makita ang ama. Jenna, anak, dama niya ang panginginig ng boses ng ama nang bigkasan ang pangalan niya. Di dad, gumaralgal na rin ang boses niya. Mabilis na lumapit siya rito habang hawak pa rin sa kanay si Xavier. Saka lang siya bumitaw sa anak nang makalapit sa ama upang yakapin ang matanda. Dad! Muling bigkas niya at humagulgol na ng iyak. Hindi na nagsalita ang ama. Niyakap lang din siya nito ng mahigpit. Alan niyang umiiyak din ito. Ilang segundo rin silang nagyakapan lang, nang bumitiw siya rito ay bumaling ang mga mata nito sa anak niyang nakatingin sa kanila. Ito na ba ang apo ko? Pinapahid pa ng ama niya ang namasa nitong mga mata dahil sa luha. Tumanggaw siya habang pinupunasan din ang mga luha. Hi, Lolo. I'm Xavier, your apo. Nakangiting sabi nito sa ama niya. Sa narinig ay natawa na may kasamang iyak uli ang reaksyon ng ama. Akmang yuyuko ito sa anak niya para yakapin ang bata kaya't inalalayan niya ito upang huwag itong matamba, lalo pat may tungkod itong hawak. Ang pogi ng apo ko. Sa akin nga nagmana. Ang saya ng tawa ng ama niya habang yakap-yakap pa rin si Xavier. Hindi naman naaalis ang ngiti ng bata habang nakayakap din sa lolo nito, tumpak, Lolo. I agree mana ako sayo, may pagkaslang pa ang pagkakasabi nito noon. Pareho silang natawa ng ama sa narinig. Nasa emosyonal na tagpo silang tatlo nang bigla na lang sumulpot si Zenaida mula sa loob. Diego, di ba sabi ko sayo na sa loob na maghintay? May bahid na inis ang pagkakasabi nito noon. Nakasunod dito ang dalawang Katie wala. It's okay. I'm healthy like a horse. Walang anumang sabi ng ama niyang bumitiw na sa pagkakayakap sa apo pero nanatiling nakahawak sa kamay ng anak niya. Good evening, tita, bati niya sa babae bilang respeto. Jenna, mabuti at nabisita mo na ang ama mo. Bigla ay parang may hinahanap ang mga mata nito. Nasaan ang ama ng anak mo? Hindi agad siya nakapagsalita. Tuluyang nakalimutan ang dapat sana ay sagot niya sa tanong na iyon. My dad is here in the Philippines too, Lola. Ang anak niya ang biglang sumabat. Mas lalo siyang natameme sa biglang pagsagot ng anak. Bakit hindi ninyo kasama? Nakataas ang kilay na tanong ng babae. Xavier's dad is, it's okay, Jenna, if hindi ninyo siya kasama sa ngayon. Hindi nga ba't laging naaantala ang pagbisita ninyo rito dahil lagi siyang busy? Mabuti at naisipan ninyong bumisita na muna kahit hindi pa kasama ang ama ng apo ko, maagap ang naging sagot ng daddy niya. Napatingin agad siya sa anak niya. Baka kasi malito na ito sa naririnig. Kahit kasi sa UK ito lumaki ay nakakaintindi ito ng Tagalog kahit hindi diretso ang pagsasalita nito ng Tagalog. Mabuti na lang at parang hindi naman ito nakikinig na dahil busy ito sa kakatingin sa mukha ng nodreste niya. Nagtataka marahil ang anak kung bakit parang hindi masaya si Zenaida sa pagbisita nila. Come inside, Iho. May nakahanda akong regalo para sa iyo, apo. Hila-hila ng ama niya ang anak sa isang kamay habang ang isang kamay ay nakaalalay sa tungkod na dala. Tuluyan na nga siyang kinalimutan ng ama nang makita ang apo nito. Napangiti siya sa isiping yun pero dagli rin namang naglaho ng hamarang sa daraanan niya si Zenaida. Bakit ka pa bumalik, Jenna? Magbibigay ka na naman ba ng problema sa ama mo? Baka ikaw pa ang maging dahilan ng, this is my house too, Zenaida. I'm here for my father formal na sabi niya.
I hope totoo nga ang sinasabi mong may ama iyang anak mo at hindi produkto ng, anong gagawin mo kung may maipakilala akong ama ng anak ko? Sa galit na naramdaman ay biglang iyon ang sinabi niya. Ang plano niya talaga ay sabihin sa ama na walang kinikilalang ama ang anak dahil naghiwalay sila ng ama nito bago pa man ito ipinanganak. Pero bigla ay nag-iba ang lahat nang makita ng personal ang kalagayan ng ama at ang biglang pagsagot ng anak niya kanina, mas lalo na ngayon sa narinig niyang tila pangungutya ni Zenaida. Hindi niya hahayaang maranasan ng anak ang pangungutyang iyon sa madrasta at sa stepsister niya dahil lang sa walang ama ito. Well, saka mo ako tamungin yan kapag bitbit mo na ang ama ng anak mo. Nakakaloko pa ang ngiti nito saka tumalikod sa kanya. Sa klase ng ngiti nito ay tila ba kumpiyansa itong wala nga siyang may haharap na lalaki sa pamilya niya bilang ama ni Xavier.